Okay, so nagbabalik na naman tayo sa ating reaction video mga tol. So mula kay Hiwaga Channel. Ito daw ang totoong tunog ng impyerno na diskubre ng mga scientist nung nakaraang taon. So sobrang tagal nito mga kapatid. Hindi pa to uso ang edit noon at mga high-tech na cellphone. So kung trip nyo ang ganitong klaseng video mga kapatid ni Hiwaga Channel, ay mag-subscribe ka sa YouTube channel niya, at wag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko. So magbibigay lang tayo ng reaction video mga kapatid, at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload ko sa sunod na araw. So itong video mga kapatid, hindi ko kayo hinihikaya talaga na maniwala dito sa mga ano dyan, kung naniniwala ba talaga kayo sa impyerno o hindi. So kung ako lang ang tatanungin mga kapatid, ay naniniwala ako. So huwag na natin patagalin to mga kapatid. Simulan na natin. Tungkol sa kung ano ang tunog ng impyerno. Pero bagong lahat, kung gusto nyo ng ganitong klaseng mga video, ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, minsan ba ay pumasok sa isip nyo kung ano ang tunog ng impyerno? May mga kaluluwa ba na nagsisigawan dahil sila ay nasusunog dahil sa kasalanang ginawa nila, o doon ay tahimik lang? At ang urban legend na pag-uusapan natin ngayon ay hindi pangkaraniwan sa ibang tao. Ito ay ang kwento patungkol sa kung ano ang tunog sa impyerno. Tama ka nang narinig kaibigan, at nagsimula ang lahat noong 1989 kung saan ang mga Russian scientists sa Siberia ay naghukay ng 14.5 kilometers pailalim sa lupa papunta sa Earth's crust. Hanggang dun lang ang kaya nilang hukayin, dahil imagine mga kaibigan, 14.5 kilometers pailalim sa lupa ay talagang napakainit dun at hindi kayo magtatagal. Kaya naman ang ginawa nila ay binaba na lang nila ang ilan nilang mga kagamitan tulad ng camera at mic para lubos nilang makita kung ano nga ba ang meron sa impyerno at kung ano ang tunog nito. Pagdating dun ay agad nalusaw yung camera sa sobrang init, habang yung mic naman ay nakarecord ng 17 seconds na audio bago ito tuluyang nalusaw. Napakinggan ko na yung audio, at personally mga kaibigan, ang masasabi ko lang ay talagang nakakakilabot ang mga maririnig nyo, at parang medyo sumakit pa nga ang ulo ko pagkatapos ko itong mapakinggan. Ipaparinig ko sa inyo yung audio, pero disclaimer lang mga kaibigan, kung kayo ay may trauma o phonophobia o the fear of loud noise, ay huwag nyo na itong ituloy. Ito na. Gaya nga ng sabi ko kanina, pagkatapos kong pakinggan to, ay medyo sumakit ang ulo ko at parang bumigat ang aking dibdib. Sabi ng ilan, ay ito raw ang totoong tunog sa impyerno. Madami sa mga scientists na kasali dun sa proyekto ang agad-agad So kung nakabasa kayo ng Bible mga kapatid, so, kasi ako meron akong kaibigan na pastor, at lagi kaming nagbabasa ng Biblia. So ganito talaga ang ang impyerno daw mga kapatid, nandito daw sa kailaliman ng lupa. Wala daw sa labas ng ating planeta, wala sa ibang planeta. So kahit saan man na sulok ng lugar na yan, nandito sa pinakailaliman ng
ating lupa. 'Di ba? Yung ano, yung demonyo na pumasok sa baboy tapos pinakawala ng Diyos. Tapos sabi ng demonyo, "So, Jesus, wag mo lang akong dalhin sa pinakailaliman ng wag mo lang akong ilagay sa pinakailaliman ng lupa." So ibig sabihin, ang impyerno talaga ay nandito sa kailaliman ng lupa. So kung kung naniniwala ka talaga sa Panginoon at naniniwala ka sa langit at impyerno at naniniwala ka sa nakasulat sa Biblia, so maniniwala ka dito na para yung naghihiyawan yung boses na na-record nila, so para talagang mga tao na pinapahirapan ng todo. Grabe, wag nyong gawing biro ang impyerno mga kapatid. Totoo ang nakasulat sa Biblia. Malis dun sa lugar pagkatapos nilang mapakinggan yung pangyayari. Yung mga naiwan naman ay nagkaroon ng mas kagimbal-gimbal na karanasan pagsapit ng gabi. Ayon sa kwento, ay may lumabas daw na luminous gas mula dun sa kanilang hinukay na may shape na parang isang higanteng demonyo na may pakpak. At ang salitang "I have conquered" ay nabuo sa usok, pero ito ay nakasulat sa Russian. Agad namang dumating ang medic at binigyan nila lahat ng tao dun sa site ng isang dose ng sedative para mabura ang short-term memory nila at makalimutan ang pangyayari. Ang tanong mga kaibigan ay bakit naman kinakailangang burahin sa alaala nila ang pangyayaring ito? Pagkatapos din ng insidente ay agad-agad rin itong naiprint sa dyaryo at naipakalat sa publiko. Kaya lang katakatakang ni minsan ay hindi ito binigyang pansin ng mainstream media. Ayon sa ilang biblical experts, ang insidenteng ito ay ebidensya o patunay na totoong may impyerno. Mabilis na kumalat ang kwento sa iba't ibang panig ng mundo na binigyan ng pamagat na The Well to Hell. Mga kaibigan, alam naman natin na kapag sumikat ang isang kwentong kababalaghan sa internet, ay hindi mawawala dyan ang mga skeptics o yung mga taong hindi agad-agad naniniwala. Ayon pa sa ilan na nagbigay ng kanilang opinyon, ito raw ay isang hoax, fake, o edited. Sabi nila na ang sigaw na ating narinig ay isa lamang loop o paulit-ulit na piniplay. Napakarami kasing recordings ng sigaw ng mga tao sa internet at maaari itong i-edit ng kung sino man. Ayon pa sa TBN o Trinity Broadcasting Network, ay hindi raw totoong may borehole sa Siberia at wala pa raw silang drilling equipments noong mga panahong yun na kayang maghukay pa ilalim sa lupa na may layong 14.5 kilometers. Pero take note mga kaibigan, nabuo ang kwentong to at na-record noong 1989 kung saan meron lamang tayong limited equipments o software para mag-edit ng ganitong mga bagay. Mga kaibigan, meron tayong iba't ibang paniniwala at opinyon na nakabase sa kung ano ang ating relihiyon at nasa sa atin na lang kung maniniwala tayo kung totoo ba na may impyerno at kung ganun talaga ang tunog ng makasalanang lugar na iyon. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba na totoo ang impyerno? I-comment mo. Okay, so sabi ko sa inyo mga kapatid, wag nyong gawing biro ang impyerno dahil ito ay totoo. So wag nyong itong gawing katatawanan dahil nakasulat na dito sa Biblia ang impyerno at langit ay totoo. So itong impyerno para to sa mga demonyo, yung mga false angels tulad ni Lucifer, yung mga kampo ni Lucifer na gumagala-gala dito sa ating mundo para mambiktima sila ng mga tao na gusto nilang madala sa impyerno sa huling kapanahon na. Okay, so
So napakaganda ng content ni Hiwaga mga kapatid, no. Okay, so ito ang ito ang ating reaction video ngayon mga kapatid, no. Napaka-interesting at napakakapulutan ng aral ang mga video ni Hiwaga. So magbabalik tayo sa susunod nating reaction video mga kapatid, at peace out.